Mariz Racal at Anthony Jennings hindi nakasama sa MediaCon ng And the Breadwinner Is ni Vice Ganda? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes, December 6. Pero bago yan at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang bigating noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, gaano katotoo na hindi nakasama sa MediaCon ng And the Breadwinner Is ang on-screen partner na sina Mariz Racal at Anthony Jennings? Ayon sa write-ups ng Lionhear TV ay inalis di umano sa listahan ng mga dadalo para sa Grand Media Day ng pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is ang on-screen couple na si Mariz Racal at Anthony Jennings kahapon. Ang dalawa ay kasama sa casting ng nasabing pelikula ni Vice Ganda na official entry sa Metro Manila Film Festival 2024 or MMFF 2024. Well, hindi din naman natin masisisi ang ABS-CBN or yung Star Cinema dahil umiiwas din sila sa issue ng dalawa. Pero pansin ko kay Vice Ganda, kapag issue ng iba, open siyang pag-usapan at madalas broadcast siya sa usaping napapanahon like sa politics or ibang issue, basta hindi siya related. Pero kapag related sa kanya ay tila diverting siya. Tulad ng pakiusap or sinabi niya kamakailan live sa It's Showtime na madlang people. So ano na nga? Ano na plano nyo sa darating na Pasko? Magplano na kayo para sa Pasko. Hindi yung basa kayo ng basa ng mga ganap sa Twitter. Oh my God. Well, masasabi natin na related ang dalawa kay Vice Ganda dahil part ang mga ito sa pelikula ng Unkabogaboll. Wala lang, naisip ko lang na kapag ibang issue which is not related to her or him, he's very vocal. Kahit di naman maaapektuhan ang ekonomiya niya like sa mga confidential fund or something. Pero dyan, diverting siya. Inililihis at iniiwas niya na mapag-usapan kung saan napapanahon at very controversial ito. Ito naman yung never mong maririnig sa katapat na noontime show na Eat Bulaga, na kahit anong issue, politics man or showbiz, hindi sila nag-i-initiate na i-topic or pag-usapan man lang. Ganun po talaga, hindi maiiwasan ang Mariz Anthony at ex-girlfriend nito dahil ito ang kasalukuyang issue. Anyway, ganun talaga, kailangan din talagang iiwas ng management ng ABS-CBN ang dalawa dahil pwedeng makasama ito sa imahe ng pelikula. At siguro, naisip ko rin mga kaparokya ay pinoprotektahan lang din talaga ni Vice Ganda ang dalawang controversial on-screen couple. Anuman mga kaparokya ay hindi natin masisisi ang mga tao kung mapag-usapan ito. Hindi naman din maaapektuhan ang pelikula kung may issue man sa ngayon kasi after this, mamamatay din naman ito. Makakalimutan at kung solid Vice Ganda ka at kapamilya, for sure, regardless kung may issue man, ay panonoorin at panonoorin mo pa din ang pelikula ni Vice Ganda. Ganun talaga mga kaparokya, business is business. Di din natin talaga sila masisisi. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.7 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 1:43 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na And the Breadwinner Is. Samantalang ang Eat Bulaga po ay Gimme 5. So dito may kita po natin mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may 9,400 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 5,000 viewers. So again, as of 1:44 PM ang It's Showtime po ay may 9,400 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 5,000 live viewers. So punta naman po tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa It's Showtime. Under po yan sa
TV network na or YouTube channel ng GMA Network at ang na may kasalukuyan subscribers na 37.2. Samantalang sa Eat-Bulaga naman po under sa TV5 Philippines na may 2.15 million subscribers. So as of 1:44 PM ang showtime under GMA Network ay may 18,000 live viewers. Ang Eat-Bulaga naman po under TV5 ay may 32,000 live viewers. So again, as of 1:44 PM ang showtime under GMA Network YouTube channel, sila po ay may 18,000 live viewers at ang Eat-Bulaga naman po under TV5 ay may 32,000 viewers. So punta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime na may 2.46 million subscribers at sa Eat-Bulaga under Eat-Bulaga TVJ YouTube channel may kasalukuyan subscribers na 1.17 million. So as of 1:45 AM ang Eat Showtime, sila po ay may 85,000 viewers. Ang Eat-Bulaga naman po under sa main YouTube channel Eat-Bulaga TVJ, sila po ay may 96,000 live viewers. So again, as of 1:45 PM ang It's Showtime po under ABS-CBN It's Showtime, sila po ay may 85,000 live viewers at ang Eat-Bulaga naman po sila ay may 96,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay mga kaparokya, bago natin ibigay ang total viewers na nakuha po ng dalawang noontime show, ay humiling ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayo ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total po na nakuha ng It's Showtime ay 112,000 viewers. 9,000 sa Facebook Live, 18,000 sa TV Network YouTube channel at 85,000 naman po sa main YouTube channel. Ang Eat-Bulaga naman po ay nakakuha ng total na 133,000 viewers. 5,000 sa Facebook Live, 32,000 sa TV Network YouTube channel at 96,000 naman po sa main YouTube channel. So again mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may 112,000 total live viewers at ang Eat-Bulaga naman po ay 133,000 total live viewers. Yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:47 PM. So mamaya ho, magbabalik pa po tayo sa uling bahagi ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam po muna ako pansamantala mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.